Bakit pumapatay ang mga bata? Mga kapatid, mga magulang, at buong bayan ng Diyos ngayong Hunyo 2026, sunod-sunod na trahedya ang yumanig sa ating bansa. Noong Hunyo 16 sa General Trias, Cavite, isang 14 anyos na estudyante ang naglabas ng kutsilyo at sinaksak ang 7 kaklase, lahat sugatan ngunit ligtas. Makalipas ang 3 araw sa Cavite City, isang senior high school student ang paulit-ulit na sumaksak sa kanyang 14 anyos na kaklase na ngayon ay patuloy na ginagamot. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 2 grade 9 estudyante ang naglabas ng baril. 3 kabataan, 2 babae at 1 lalaki, edad 14 hanggang 15, ang nasawi. 15 ang tinamaan ng bala at 5 pa ang nasugatan habang tumatakas o tumalon upang mailigtas ang sarili. Ang mga silid-aralan na dapat ay santuwaryo ng karunungan ay naging altar ng kamatayan. Bakit nangyayari ito? Ayon sa pananaliksik ni Dr. Peter Langman, 3 pangunahing sanhi ang lumilitaw. Una, social alienation. Matinding pagkakabukod at kawalan ng koneksyon. Ikalawa, trauma mula sa pambubuli. Sugat sa isip na nagiging gatilyo ng galit. At ikatlo, digital desensitization. Ang pagkamanhid ng konsensya dahil sa mararahas na laro at media. Ngunit may isa pang ugat na hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Mababaw ang parusa sa mga bata. Bakit pumapatay ang mga bata sa loob ng paaralan? Hindi sila ipinanganak na mamamatay tao. Ngunit sa likod ng bawat bala, may sugat na hindi nakita. Sugat ng pagwawalang bahala. Sugat ng pang-api. Sugat ng kawalan ng pag-asa. Ang kanilang layunin? Hindi lamang pagpatay, kundi isang desperadong sigaw. Pansinin niyo ako! Pakinggan niyo ang sakit ko! John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Mga kapatid, ito ang larawan ng kabataan kung walang Diyos at walang interbensyon ng kanyang mga tao. Tiyang sugat ay lumalalim, ay ang galit ay lumalakas. Ang kawalan ng pag-asa ay nagiging kapahamakan. Kung walang bahay pag-asa, kung walang iglesia na magmamahal, kung walang pamilya na magtataguyod, ang mga bata ay tuluyang nalulunod sa dilim. Ngunit sa video na inyong mapapanood, makikita natin ano ang nangyayari sa mga kabataan kapag walang Diyos sa kanilang buhay at walang mga tao ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Pagpasok mo sa kulungan, doon mo mararamdaman ang tunay na meaning ng welcome to reality. Yung dating siga sa barangay, dating may motor na maingay, dating laging nakasando na Robin Padilla kung maglakad, pagdating sa loob, biglang nagiging basang sisiw. Unang gabi pa lang ramdam mo na, iba ang amoy, iba ang init, iba ang tinginan. May umuubo, may humihilik, may nagdadasal, may umiiyak ng patago, may nagkwekwento na parang normal na lang lahat, at may isang bagong paso na nakatitig sa kisame. Iniisip, bakit ba ako nagpadala sa init ng ulo? Mga bossing sa labas, isang segundo lang ang yabang. Isang suntok, isang tulak, isang maling hawak ng kutsilyo, isang maling desisyon habang lasing. Pero sa loob, yung isang segundo mong kabobohan, pwedeng maging taon ng pagsisisi. Dito mo malalaman ang tunay na matapang, hindi yung marunong manakit. Ang tunay na matapang, yung marunong umatras bago lumala. Dahil sa kulungan, walang rewind. Pag sarado na ang rehas, sarado na rin ang dating buhay mo. Sa kulungan, ang space ay luxury. Kahit isang dangkal na lugar para makahilata, jackpot na. May nakaupo habang natutulog, may nakapagkit na sa pader, may nakatiklop, may nakasabit ang pa sa kung saan-saan, at dahil siksikan, lahat nararamdaman mo. Pag uminit ang panahon, sabay-sabay kayong pinapawisan. Pag may isang may ubo, lahat kayo may concert ng plema. Pag may isang may bad breath, buong selda damay sa sermon ng hininga niya. Dito mo maiisip, Lord, sana pala nagtrabaho na lang ako ng maayos. Sana pala, hindi ko na pinatulan. Sana pala, hindi ako nagpaangas sa tropa.
At yan ang brutal na katotohanan. Ang kulungan, hindi lang nakakulong ang katawan, kinukulong din ang dignidad mo. Pagdating sa pagkain, simple lang. Kanin, ulam, minsan sabaw, minsan gulay, minsan laman na parang nahihiya magpakita. At doon mo mararamdaman yung dating kalayaan na hindi mo pinapansin. Sa labas, ordinaryo lang yon. Sa loob, kayamanan na. Dahil sa kulungan, hindi lang pagkain ang kulang, kulang din ang yakap, kulang ang tawanan ng pamilya, kulang ang normal na buhay. At doon pumapasok yung kirot. Kasi minsan ang pinakamabigat sa kulungan, hindi yung rehas, kundi yung alaala ng mga taong nasaktan mo at mga taong naghihintay sa'yo kahit hindi ka na sigurado kung kailan ka makakalaya. Maraming pumapasok sa kulungan, nadala pa rin ang dating yabang. Yung akala nila, dahil kinakatakutan sila sa barangay, automatic, boss na sila sa loob. Mali. Sa loob may sariling sistema. May rules na hindi nakasulat sa pader, pero ramdam mo agad. May respeto na kailangan mong matutunan bago ka pa matulog ng matiwasay. Dito hindi sapat ang malakas ang boses, hindi sapat ang malaki ang braso, hindi sapat ang kwento mong kilala ako sa amin. Kasi sa loob may kwento, lahat may pinanggalingan, lahat may pinagdadaanan. At minsan yung pinakatahimik pa ang pinakadelikado, yung hindi nagsasalita. Hindi ibig sabihin mahina, baka pagod na lang siyang patunayan na matigas siya. Kaya ang pinakaunang lesson sa kulungan, matutong tumahimik. Sa labas, ang daming nasisira dahil sa bibig. Sa loob, mas lalo. Isang maling galawan, may kalalagyan ka. Ito ang masakit na parte. Kapag nakulong ang isang tao, hindi lang siya ang napaparusahan. Kasama ang nanay na pumipila sa visitation. Kasama ang tatay na tahimik pero durog sa loob. Kasama ang asawa na bigla nag-iisang bumubuhay sa pamilya. Kasama ang anak na nagtatanong, "Ma, kailan uuwi si Papa?" At walang madaling sagot. Kaya sa mga gumagawa ng krimen at sinasabing buhay ko to, wala kayong pakialam, mali ka. Hindi lang buhay mo ang sinisira mo, dinadamay mo yung mga taong mahal ka. Kahit minsan, sila pa yung pinakahuling taong iniisip mo bago ka gumawa ng kalokohan. Ang krimen hindi lang may biktima sa kalsada, may biktima rin sa bahay mo. Kahit ikaw ang nasa loob, sila rin ang nakakulong sa kahihiyan, gastos, lungkot at paghihintay. Sa labas, mabilis ang oras. Sa loob, iba. Ang isang araw parang isang buwan. Ang buwan, parang habang buhay. Lahat may permiso, lahat may oras, lahat may bantay. Kaya kung nasa labas ka ngayon at iniisip mong gumawa ng kalokohan dahil sa pera, galit, selos, bisyo o yabang, relax ka muna. At ito ang dapat maintindihan ng lahat. Hindi ibig sabihin na may kasalanan ng isang tao. Pwede na siyang tratuhin na parang hindi tao. May batas, may parusa, pero dapat may dignidad pa rin. Kasi ang layunin ng kulungan hindi lang magpakulong. Dapat may pag-asa rin magbago. Pero paano magbabago ang tao kung araw-araw siyang dinudurog ng siksikan, init, gutom, takot at kawalan ng pag-asa? Diyan papasok ang mas malalim na usapan. Ang kulungan ay dapat babala sa kriminal. Pero dapat hindi rin ito pabrika ng mas malalim na galit. Hindi lahat ng nasa kulungan ay pare-pareho. May iba talagang gumawa ng mabigat na kasalanan na dapat lang nilang pagbayaran. May iba na damay. May iba naghihintay pa ng hatol. May iba biktima rin ng kahirapan, bisyo, maling barkada at maling desisyon. Pero sa loob, may mga taong sumusubok magbago. At doon mo nakikita na kahit sa pinakamadilim na lugar, may mga taong naghahanap pa rin ng liwanag. Ngayon, para sa mga nasa labas na feeling immortal, yung akala nila laging makakalusot. Yung akala nila may tropang sasalo.
Yung akala nila kayang takbuhan lahat. Makinig ka. Hindi lahat ng maling gawain nahuhuli agad. Pero lahat ng maling gawain may resibo. Minsan korte ang sisingil. Minsan konsensya. Minsan pamilya mo. Minsan anak mo. Minsan kinabukasan mo. At kapag dumating na ang bayaran, hindi pwedeng pa-cancel po. Hindi pwedeng boss, first time lang. Hindi pwedeng nadala lang ng barkada. Kaya bago ka gumawa ng krimen, isipin mo muna. Kaya mo bang matulog sa sahig ng siksikan? Kaya mo bang kumain ng malayo sa pamilya? Kaya mo bang marinig ang anak mong nagtatanong kung bakit hindi ka makauwi? Kung hindi, ayusin mo buhay mo ngayon pa lang. Now you have seen the video. Nakita mo kung ano ang nangyayari sa mga kabataan kapag walang Diyos at walang interbensyon ng kanyang mga tao. Ngayon, ano ang iyong desisyon? Mamahalin mo ba ang iyong mga magulang? Igagalang mo ba ang mga officers sa Bahay Pag-asa? Makikinig ka ba sa mga tao ng Potter's House Church na nagdadala ng Bible studies? Joshua 24:15. As for me and my family, we will serve the Lord. Mga kapatid, ito ang hamon. Ang desisyon mo ngayon ay ang kinabukasan mo bukas. Kung pipiliin mong magpatuloy sa dilim, ang hinaharap ay kapahamakan. Ngunit kung pipiliin mong sumunod kay Kristo, ang hinaharap ay liwanag, pag-asa at buhay na ganap. What is your decision? Ngayong araw, pumili ka. Maglilingkod ka ba sa Diyos? Magpapasakop ka ba sa kanyang kalooban? Magpapatuloy ka ba sa landas ng pag-asa? Your decision today is your future tomorrow. Choose life. Choose hope. Choose the Lord.